Meron tayong isang subject ngayon na talagang hindi matapos-tapos ang debate. Yung doctrine of predestination. At meron tayong sisikaping sagutin ngayon, mga kapatid, sa liwanag po ng salita ng Diyos. And this is the question. Can a man in his unregenerate state seek after God? I repeat, can a man in his unregenerate state, when we say unregenerate, ibig sabihin sinful state. Ang tao ba, sa kanyang makasalanang kalagayan, ay makapaghahanap o makahahanap sa Diyos o makasusumpong sa Diyos? Kuhanin niyo po yung tanong, mga kapatid. I repeat, can a man or a woman for that matter in his sinful or unregenerate state seek after God? Bakit ko po ito gustong i-discuss sa inyo? At bago nating sagutin ang tanong na ito, mga kapatid, gusto kong magtayo ng pundasyon ngayong gabi sa ating pag-aaral by sharing some important or pertinent information. Alam nating lahat na there is a group, may grupo na magpanggang sa ngayon ay namamayagpag ho sila, active ho sila. They call themselves Christians, pero ang kanilang identity ay tinatawag technically Reformed theologians. Sila rin po ay tinatawag na mga Calvinists. Okay. Calvinist ang tawag nila sa kanilang mga sarili. Because they strictly adhere to the teachings of John Calvin. Maaaring sa inyo, sa maraming nakikinig, sino ba yung si John Calvin? Irrelevant yan, Pastor. No, this is relevant. Because hanggang ngayon, very influential ang teaching ni John Calvin. And sad to say, even among us, may mga nahikayat ng Calvinism. May mga churches, not just our home church, kundi mga churches na kagaya natin, Christian, born-again believers, Bible believers, na nahikayat ng teachings ni John Calvin. Now remember this, si John Calvin po, he even called himself a Bible believer. Hindi lang yon, mga kapatid, si John Calvin ay staunch Bible expositor during his time. Now, sino si John Calvin? Who is he? For your information, mga kapatid, John Calvin was born on July 10, 1509 in France. Tagal na. 1509, July 10. Pero hanggang ngayon, influential siya. He died on May 27, 1564 in Geneva, Switzerland. Si John Calvin, hence the term Calvinist, John Calvin, he was one, isa siya sa mga chief architects of Reformation theology. Okay. In fact, yung samahan ho nila, meron silang sariling Bible. I have their copy in my office. Reformation Bible. Ibang-iba yung mga komentaryo. At kung hindi ka aware sa Bible teaching and Bible doctrine, yung biblical teaching, mararahuyo ka at posible kang mahikayat ng kanilang napakagandang pangangatwiran patungkol sa kaligtasan, lalong-lalo na sa predestination.
Ang Reformed theologians o Reformed theology, sila po ang nag-coin ng statement na salvation precedes faith. Ibig sabihin po sa Tagalog, ang kaligtasan ang nauuna kaysa sa pananampalataya. Kaya mamaya po ating aalamin kung biblical nga yun. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yes. So inuulit po natin, according to history, si John Calvin ang isa sa mga pangunahing arkitekto ng Reformation theology. The Reformers' supreme Bible teacher, tinatawag siya. Supremong guro ng Biblia. Considered to be a brilliant expounder of the Scriptures. Passionately concerned for the cause of Christ. And one who burned himself out for the gospel. Yan ang patotoo, the good side of John Calvin. Inuulit ko po, brilliant expounder of the Scripture. If I'm not mistaken, ang kanyang profession po ay lawyer din ho siya at the same time. Siya'y passionate, pasigasig, nandun ang kanyang heart and soul concerning the cause of Christ. Good side po yan, ha? And one who burned himself out, masipag. Masipag sa gawain, sa paghayo, masipag sa pangangaral. To the point of burning himself out for the gospel. Now, alam ba ninyo na si John Calvin, sa mga nakikinig po sa akin, ay meron pong dark side. Meron siyang good side, meron siyang dark side. Ano po yun? He made the dangerous mistake of mixing politics and religion. Doon siya nagkamali. Dati nasa tama, dito lang tayo sa church, this is my ministry, pero narahuyo rin siya sa politics. Kagaya ng ibang mga pastor, mga ngaral, evangelists, not just in the Philippines, but all over the world. 1986, si Pat Robertson. I don't know if you know him. I know him. Kasi lumaki ako sa ministry, narinig ko si Pat Robertson, siyang original founder ng The 700 Club. Meron 700 Club Asia. Hanggang ngayon, ang founder niya ay si Pat Robertson. Sabi niya, the Lord spoke to me, I will run, son, run for presidency of the United States of America. And the rest is history. Bigo. Natalo. Kaya ewan ko ba mga kapatid, bakit boss mo na nga ang Diyos eh. Diba? Boss mo ang Panginoong Diyos, pinakamataas na kapangyarihan. Binigyan ka ng Panginoon ng platform, oh? Platform to reach not just thousands, but millions of people all over the world preaching the gospel. Hindi ka pa nakontento. So hindi na bago itong mga tumatakbong mga presidente na nasa ministry. Dahil noong pa man, panahon ni John Calvin, pinaghalo niya, because of his brilliance, ang politics and religion. Saan ko nakuha ito? Nagtatanong kayo, Pastor, mga kapatid. Pastor, saan mo nakuha yan? Mga kapatid, sinisikap ko po, by the help and grace of God, sikapin din natin, na huwag tayong basta magpaparatang nang wala tayong ebidensya. Amen? Huwag tayong basta magbibintang nang wala tayong pinangahawakang ebidensya. Nakaugalian ko na po, mga kapatid, sa aking pag-aaral, at hindi ito self-serving, mga minamahal, na hanapin ko, saliksikin ko kung ano yung ebidensya. Dahil ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang sariling bait.
Amen? Di po ako galit, mga kapatid, nagbibigay diin lang ho ako. So si John Calvin, he made a mistake, dangerous mistake, mapanganib na pagkakamali of mixing politics and religion. Mga kapatid, biblically, it will not work. That is an unholy mixture. Parang pinagsasama mo ang tubig at langis. Darkness and light. So, ito ang ebidensya. Mga kapatid, let me share this with you. Ito'y nanggaling sa libro na sinulat ng isang Bible teacher and expositor din po siya, kapatid natin sa Panginoon, by the name of John T. McNeil. John T. McNeil, sa kanyang aklat, The History and Character of Calvinism. The year was 1954. Pages 184 and 184 and 85. Dito sa libro naman na sinulat ni Michael Moriarty, The New Charismatics, page 185, he quoted, kanyang kinote si John T. McNeil para mabigyan ng proof kung ano yung dark side ni John Calvin na hindi ine-expose, hindi sinasabi ng mga reformist. They are covering up. So in page 185, under the chapter, The Dominion Pursuit, John T. McNeil, author of the History of and Character of Calvinism, says that the sway Calvin exercised in Geneva, Switzerland, was very real and at some points unduly harsh. In Calvin's later years, his theocratic rule came close to being despotic. So, anong sumunod? Pakinggan niyo pong maigi. He favored the death penalty for incorrigible adulterers. Para sa kanya, kung ang mga nangangalunya o nakikiapid ay hindi nagbabago, death penalty. Okay? And in one or two instances, it was inflicted. Listen. Prostitutes were forced to wear a cap of shame and were sometimes punished by having to walk through the streets and were expelled from the city. If they returned, they were liable to be drowned. In 1561, a demented prophetess, may propetisa na may saltik, mga kapatid, demented. May depresya sa ulo, who thought herself, siya daw po yung sa Revelation chapter 12, the woman clothed with the sun. So nakarating kay Ginoong John Calvin at inutos niya that she be whipped, latiguhin. While another deluded woman who tried to persuade Calvin that he was her husband was obliged to watch the act. So habang hininalatigo itong demented prophetess, claiming herself to be yung babaeng nababalot ng araw sa Revelation chapter 12, meron ding nahuli o na isang demented, deranged woman na naniniwalang si John Calvin ang kanyang asawa. Manood ka kung paano latiguhin yan. So, both were banished. A man, listen carefully mga kapatid, a man had his tongue pierced for blasphemy against the ministers. A student who consigned the ministers to the devil was whipped
at the college as an example. The death penalty was all too frequently inflicted, 11 instances in 1561, often for offenses that are not capital in modern civilized nations. Nasundan niyo po, mga kapatid. Ito po ang record in history regarding the dark side of John Calvin that I never heard yung mga supporters niya sa panahong ito, the likes of John MacArthur, na sabihin ng totoo na merong dark side ang kanilang hinahangaang John Calvin. Hindi ko nilalabas ito para husgahan si John Calvin. Lahat naman tayo makasalanan. Pero nakikita niyo yung danger ng paghahalo ng politics dahil nabigyan ho siya ng authority ng Geneva government, ng Switzerland, na maging leader during that time. So palibasa maalam siya sa Biblia, pati yung Old Testament punishment, ini-inflict niya. Death penalty, at sabi nga po ng author, are often too frequently inflicted. 11 instansya during 1561. And often, yung mga offenses they are not capital in modern civilized nation. Magsalita ka laban sa pastor, blasphemy na yon, puputulin ng dila mo. Ganun siya kalupit. Naging despotic yung kanyang leadership. Inulit ko po mga kapatid, please understand me. Hindi ko sinasabi ito to condemn him, pero isipin nyo, kung tayo po ay nasa kanyang kalagayan, mangangaral siya bakit siya maggagawa ng ganyang, pairalin niya yung ganyang batas? Pero sa hanay ng mga reformist, si John Calvin ay talaga namang busilak sa patotoong maganda. You can even search this, mga kapatid. Dahil kung yun ay mali, kung ang record na yan ay mali, edi sana ay pinull out na itong libro na ito, even the works of John T. McNeill. So paalala lamang po yan sa atin, before accusing someone else, be sure that you have the evidence. You have the proof. Si Ginoong Duterte, yung matandang Duterte, akusa ng akusa nang walang binibigay na pruweba. Ayokong gumaya sa kanya. Ang liwaliwanag ng Romans chapter 13, mga kapatid. Okay? Now, what is the core teaching? Bibilisan ko na po, mga kapatid, ni John Calvin. The core teaching of John Calvin is the doctrine of predestination. Paano niya binigyan ng definition ng predestination? Para sa kanya, sa kanyang teaching, predestination is the eternal decree of God by which He determined what He wished to make of every individual. God actively chooses to redeem or to condemn, Calvin argues. Ang argumento ni John Calvin, ang Diyos, He is aktibo siyang pumipili kung sino ang maliligtas, tutubusin, o mapapahamak. That from the beginning of the world, bago pa sinimula ng mundo, bago pa nilikha ang Diyos, ng Diyos ang sanlibutan, God
actively chose those who will be saved or redeemed and those who will be damned or punished. Thus, ito po, mahalaga to, excluding man's free will or choice. Iniitsapwera, inalis na po yung free choice o pagpapasyang malaya ng tao. So we, as sinful creatures, we can have no meaningful role in our own election or calling. Dahil nagpasya na ang Diyos nung una pa. So wala na tayong magagawa. Wala tayong pagpapasya sa magiging sitwasyon natin sa kaligtasan. Sapagkat, bago pa nilikha ang mundo, bago pa ang bansang Pilipinas, pinili na ng Diyos kung sino-sinong mga Pilipino ang maliligtas at kung sino-sino naman ang hindi maliligtas. Hence, mga kapatid, man doesn't have the capacity to seek after God because he is totally depraved. So ang tao ay walang kapasidad na hanapin ang Diyos o masumpungan siya sapagkat siya ay totoong makasalanan. Totally and absolutely depraved. Kaya yung teaching na total depravity, yan pong nangunguna sa listahan ng Calvinism or Reformed theologian. Letter T, the total depravity of man. Yan. Total depravity of man. Isa po ito, mga kapatid, core preaching and teaching ng Calvinism, Reformed theology. Now, there is truth in this, mga kapatid. There is truth. May biblical truth po yan. Pero iba ang definition nila o pakahulugan nila ng total depravity. I believe that from the Bible, in the light of Scripture, man is totally deprived. Dahil meron general verdict ang Panginoong Diyos through His Word concerning man's condition. Ang suma total po, mga kapatid, ang lahat ay nagkasala. Pero ang problema kay John Calvin at yung mga supporters niya hanggang ngayon, 2024, since 1500s hanggang ngayon, ito pa rin ang kanilang ipinamamarali na ang tao tinanggalan na ng choice o will, mga kapatid. Kaya naman ang hindi natin matatanggap based on the Word of God. Total depravity of man. Therefore, mga kapatid, sa makatwid, predestination has two aspects. A decision to save and a decision to condemn. Yan ay ayon kay John Calvin. Meron akong supporting document, mga kapatid, or proof tungkol sa teaching na ito na gusto kong basahin lamang po sa inyo from the book, The Lion Handbook of Christian Belief. Ang general editor ay si Alistair McGrath. Dito po sa page 206, under the topic salvation, ito po yung mga kapatid, dokumento ho ito proving na ito yung teaching ni John Calvin. So hindi po ito nanggaling sa akin o nanggaling lang sa mga narinig nating reformists dyan. Talagang may prueba from history na si John Calvin, ito ang kanyang muka, yan, brilliant expositor ng Bible, ay yun ang kanyang teaching. Page 206. For Calvin,
logical rigor demands that God actively chooses to redeem or to condemn. God cannot be thought of as doing something by default. He is active and sovereign in His actions. So mapapansin ninyo, ang wrong teachings may mixture of truth and false. Sa wrong teaching, sumasakay ang wrong teaching sa right teaching din. So merong element of truth in this sa kanyang sinabi. And I agree with him. Sabi dito na God cannot be thought of as doing something by default. That's true. He is active, right? Correct. Absolutely, biblically, He is sovereign, yes, in His actions. Wala tayong tutol doon. Tama, sang-ayon ako kay John Calvin. Pero ito ang problema. Before the foundation of the world, God actively chooses to redeem or to condemn. Therefore, predestination has two aspects. Ayaw, no? To save, to condemn. On this view, God actively wills the salvation of those who will be saved and the damnation of those who will not. So in other words, He is the one who wills it. Saved ka. He is the one who wills that you, on the other hand, be condemned. Ikaw at ako, ang human race, ay walang papel. Walang kabuluhan o walang saysay ang free will. Yun ang explanation po nila sa total depravity of man. O, tama po, ang Diyos ang may akda ng kaligtasan. Salvation is of God, 100%. Mayroong plano ang Diyos ng kaligtasan even since before the world was created. Nasa Genesis 3:15 po yan, ang first prophecy mismo ng Diyos patungkol sa nalalapit at darating na crucifixion of His Son. Pero mga kapatid, kahit sa pahapyaw na pagbabasa ng Biblia, wala tayong makikitang initsyapuera, inalis o inalisan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili. Amen. So, yung will ni Lord, He is the one who wills for you to be saved. And He is the one who wills for you to be damned. The salvation of those He wills and the damnation of those He will not save. So itong school of thought na ito, mga kapatid, gave birth to the statement, regeneration or salvation precedes faith. Naalala ko, di ko na babanggitin yung pangalan, he is not worth mentioning. 30 years ko nakasama yun, sabi niya. Pero inayakap niya ito, lagi niyang gustong ipapaniwala sa akin, talagang pinipilit niya, Pastor, regeneration precedes faith. Wow. Napulot niya sa dark side of the force. Kay John Calvin. Hindi niya napulot yan sa Biblia. Salvation, in other words, salvation comes first before faith. Nauuna ang kaligtasan bago ang pananampalataya. So bago ka manampalataya, niligtas ka na ng Diyos. Magsasalubong talaga kilay mo, no? Kaya they formulated itong acronym na TULIP. Sulat ko na nga para meron kayong kopyahin ninyo, mga kapatid. Sinulat ko eh. Ito ang core message, core teaching po nila. The acronym TULIP. T as in total depravity of man. U as in unconditional election. Right? L, ito ang mabigat sa lahat, mga kapatid. Limited. How do you spell limited? Single M. Single lang lahat, no? Yes. Tama ba? Yes. T, limited atonement. I,
irresistible grace. Yan. P, perseverance of the saints. Sana po naintindihan yung sulat ko. Yan ang tulip. Di ba bulaklak ito? So, dahil sa dark side ng puwersa ng kadiliman, ang magandang tulip na ito ay pandaya ng diablo. In actuality, tulip is the devil's flower. Total depravity. Inulit ko po mga kapatid, there is an element of truths in these phrases. Ganyan kagaling si Satan mga kapatid. Hindi naman siya magpapakilalang, oy, diablo ako. He will appear to us as an angel of light, sabi nga ni Apostol Pablo. Unconditional election. Hindi na natin kailangan ipaliwanag ng detalyado ito mga kapatid. Siguro some other time. Ano po? Dito lang guguho ang tulip na ito sa limited atonement dahil ang Bible ang tuturo, Jesus died for the whole world. Hindi limited ang atonement. Amen. John 3:16 lang, 3:16, basahin mo sa puso mo. Giba itong tulip na ito. Ay, irresistible grace. Brothers and sisters, yes, there is a time na you can't resist the grace of God, but ang Diyos, hindi niya i-override ang iyong will. He will not impose upon you to your face ang kanyang grace kung ayaw mo. Amen. Perseverance of the saints. Dito naman ako yung nagtataka, ba't nila sinama itong perseverance of the saints? Dahil lalabas, contradictory yan sa total depravity of man. Kasi wala nang ang free will. Pag sinabing ang saint, ang banal, o ang Kristyanon just like you and me, he or she perseveres, ibig sabihin, she wills or he wills na magpatuloy. Kaya nga perseverance. Tutuloy ko ito. Dahil kung decide na ang Diyos na ako'y mapahamak, ba't pa ako mag-persevere? Di ba ang gulo? O magulo ang paliwanag ko, mga kapatid? Di ba ang gulo, no? When a saint or a man or a woman of God perseveres, ibig sabihin yan, he or she is deciding na magpapatuloy ako. Ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. That is perseverance of the saint. Na ang katumbas sa Bible theology or technical term sa Bible ng perseverance of the saint is sanctification. Sa Tagalog, pagpapaging banal. Na sa Bible, tinuturo po yan, even sa inyong pagbabasa, makikita niyo yan, it will stand out na ito ay progressive. Hallelujah. Progressive. Ang ganda pa, pag-balanse ang Biblia Kaya ba't nila sinama ito? Ang pagpapakabanal ay progresibo. Patuloy kang binabanal ng Diyos, patuloy kang nagpapasakop sa Panginoon, so namumuhay ka rin ng may kaayusan at kabanalan at katwiran. Hallelujah. So, anyway, ito ang core teaching nila. Now, tuloy ko mga kapatid. Tignan natin yung teksto, no? Please bear with me, mga minamahal. Let us consider some of the texts that they like to use and they isolate. Romans chapter 3. Nori, pwede mo ba akong tulungan magbasa? Thank you. Romans chapter 3, verses 10 and 11. Itong mga babasahin nating verses na ito from Romans chapter 3, these are part of reasons why the whole world is guilty. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos.
hanggang 11, no? Yes. 3, 10 at 11. Sa verse 9, pakibasa mo. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila, hindi sa anumang paraan. Sapagkat ating kapwa sinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. So lahat ay nagkasala. This is the verdict o hatol that the whole world is guilty. Ang Apostol Pablo na siyang sumulat ng aklat ng Roma, we all know that, amen? Yes. He was directly quoting sa mga sumusunod na book na on verses from the book of Psalms. Let me share it with you. Chapter 5 verse 9, please. Psalm 5:9. Kaya natin nasasabi, and we are convinced by the Holy Spirit na ang Biblia ay consistent dahil yung kalimitang sinisitas ng mga New Testament writers are directly quoted from the Old Testament. Yan din ang kustumbre ni Apostol Pablo. 5:9 of the book of Psalms. Sapagkat walang pagtatapat sa kanilang bibig. Ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan. Ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan. Sila'y nanganunuya ng kanilang dila. Chapter 10 verse 7 sa gayunding Old Testament book. Ang kanyang bibig ay puno ng panunungayaw at pagdaraya at pangaapi. Sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Chapter 14, gayon din sa Aklat ng Awit, verses 1 1 through 4. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakauunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay, sila ay nagkasama-sama na walang kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Wala bang kaalaman ng lahat na manggagawa na kasamaan na siyang nagsisikain sa aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Panginoon? Okay. Mapapansin niyo, may tinutukoy ang manunulat dyan na sila. Pansin niyo po, silang lahat, sila. Now, 36 verse 1, gayon din from the book of Psalm. Psalm 36 verse 1. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso. Walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. At dito po naman sa Isaiah chapter 59, verse number 7, please. Isaiah 59, versikulo 7. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan at sila'y nangagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan, kawakasan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Ayun. So nakita natin, natanaw natin yung hatol ng Diyos even from the Old Testament, particularly sa Aklat ng Awit. Ito po yung direct link sinisitas ni Apostol Pablo, itong mga verses na ito. Yes. So balikan natin muli ang Romans chapter 3. This time we will read verses 12 through 18. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Yes. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Talatang 13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Tuloy. Ang kamandag na mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa ng kapaitan. Hanggang 18. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Yes. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ayun. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Hanggang 18 na. Yes. Ayun. So, habang binabasa ni Sister Nori yung
verses 12 through 18 ng Romans chapter 3, nare-recall nyo yung mga verses naman sa Yes, Psalm. Psalm 10. So as we compare, 14. kita nyo yung general expression ng Diyos through His Word, verdict sa pangkalahatang kalagayan ng tao. That includes you and me. Pero alam nyo ba, isa sa mga methods of Bible interpretation, brothers and sisters, ay yung tinatawag na, ibig sabihin yung one of the ginagamit ng Biblia na pamamaraan upang maintindihan natin ang salita ng Diyos is by way of using hyperbole. Pag sinabing hyperbole, no, meron tayong teacher dito mga kapatid, she can bear me out. Ito'y tinatawag na exaggeration. Kung tawagin, and even for effect and not to be taken literally. But I believe sa biblical interpretation, we have to take this literally. Totoo naman, walang matuwid, wala kahit isa. Wala. Pero if you will apply hyperbole or exaggeration, bibigyan ko po kayo ng illustration. I hope ay magsang-ayon ang ating spirit regarding this. Example of hyperbole is this. Sa isang tao, for example, this man is as strong as an ox. Sa Tagalog, ang taong ito'y sinlakas ng kalabaw. Sinlakas ng toro. That is hyperbole. Ibig sabihin po noon, malakas ito. Pero it doesn't literally means na singlakas siya ng ox or kalabaw o toro. You get? You gets? Kuha niyo po. Amen. For example, wala akong ibang magamit na example. May namaril sa Las Piñas High School. Halimbawa lang to namaril na estudyante. And then, maririnig natin sa lahat o sa karamihan. O kaya maaaring masabi natin, masabi mo o masabi ko, ang sama naman ng Las Piñas High School na yan, sama namang estudyante dyan. Meron lang isang namaril o dalawa for that matter, pero ang conclusion na ng tao is, ang sama ng high school na yan. Okay? O isang lugar na pinamumugaran marahil ng mga elementong o ng mga taong problema ng lipunan. Pero hindi lahat, pero may mga nandun. Sasabihin natin, ang sama ng lugar na yan. Ang pangit talaga ng lugar na yan. Question, nangangahulugan ba na ang lahat ng tao doon ay problema ng lipunan na nakatira doon? O halimbawa naman, positively, ang talino ng estudyante dyan sa Las Piñas Elementary School. Ang talino niyan. Okay, ang tatalino talaga ng mga graduate dyan. Ang mga products niyan talagang tatalino lahat. Exaggeration, hyperbole. Kaya pinapapansin ko po sa inyo yung sinasabi ng Biblia, sila. Merong particular group na tinutukoy doon. Yes, we are sinners. Mga kapatid, lahat ay makasalanan. Pero tanungin ko po kayo, lahat ba ng tao ay incapable na of doing good? Just because I am a sinner, I am incapable of doing good? Ang dami-daming mga hindi born-again Christians, mga kapatid, but they are good people. Sa lengguwaheng maintindihan natin. Pag sinabing ang CAA compound ay napakasama ng lugar na yan. Meron akong kakilala, hindi ko nababanggitin ng pangalan Nung nalaman niyang si Chris, si Ella, nakatira sa CAA, ba't doon? Ang pangit doon. Samantalang galing siya doon. So kita niyo yung conclusion, napakasakit naman. Na lahat na ilalahit ang pangit doon, walang kwentang lugar yan. May mga taong mabubuti dyan. May mga taong, it doesn't mean na, porque hindi naman born again yan, masama na, hindi. Just like you and me noon, kahit tayo makasalanan, we are capable of doing good. And itong pinakamaganda, nung tinawag tayo ng Panginoon sa kaligtasan, tumugon tayo. Sumagot tayo, yes Lord, maglilingkod na po ako sa inyo. At even sa sandaling may mga sa atin na tumalikod, and yet nandun pa rin ang
paghipo ng Panginoon. Sandaling bumalik tayo uli sa Panginoon. Dahil nagpasya tayong bumalik. Di ba tinanggap tayo ng Panginoon? Ang liwanag sa Biblia, mga kapatid, na hindi inaalis ng Diyos ang free will. Kukuha niyo po yung illustration ko na bagaman medyo mababaw yun, pero wala akong maisip na ibang illustration eh. Pag sinabing man is totally depraved, ang ibig sabihin niyan biblically, makasalanan talaga. Romans 5:12. That is the key verse there. Basahin natin, Nori please. Romans 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So every child that is born dito sa mundo, every child, bagaman inosente yan, meron siya, according to the Bible, minanang kasalanan. But it doesn't necessarily mean na yung batang yan, habang lumalaki, incapable yan of doing good kasi totally depraved yan. Maling-mali po yun. Wala na yan, hindi na yan makakapaglingkod sa Panginoon. Kung ganun kung tamang theology na ito, bakit pa tayo nandito sa church? Bakit pa tayo nagba-Bible study ng ganito? Total, bago pa nila lang ang mundo, pinili na ng Diyos eh. Winil niya na kung sino masisave eh. At kung sino hindi masisave. You understand? Capable ang tao na gumawa ng mabuti sa kapwa kahit hindi pa siya born again. Lalo na siyang magiging capable of doing extraordinary goodness for the Lord's glory, of course, dahil siya'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga tumanggap eh. Hindi pinilit, tumanggap siya. Example po, Bible example, mga kapatid, Acts chapter 13, verse 48. Dito tayo sa New Testament, Gawa, Nori, pakibasa, Kapitulo 13, versikulo 48. At nang marinig ito ng mga hentil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Acts 13:48. Ayon. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Ito, paborito ng mga Calvinist. Kita nyo? And as many as had been appointed to eternal life believed. So if we will take this text, I repeat, out of context, lalabas, pretext ito. Magiging subjective yung ating interpretation. Ang dapat objective. So para maging objective ang Bible interpretation and analysis, let us read the preceding verses, yung mga naunang mga talata. Particularly po, tignan natin ang konteksto nito, mga kapatid. 46, chapter, verse 46, hanggang verse 51. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. Amen. At nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil at tinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay pasa sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huli ng hangganan ng lupa. Bago mo basahin ang verse 46, babasahin ko sa English. Meron ako ipakikita. Mauhuli nyo, makikita nyo rito eh. Kinakailangan. Oh. Then Paul and Barnabas grew bold and said, it was necessary that the word of God should be spoken to you first. Mga Hudyo ang tinutukoy niya, to you first. But since you reject it. Unawain natin, may will ba? Meron. O wala? Meron. Meron bang pagpapasya ang tao o wala? Meron. Meron, ang liwanag oh. Ipinangaral sa inyo una ang Ebanghelyo, the Word of God. But since you reject it, inayawan nyo eh. Tinakwil ninyo, tinanggihan ninyo. And judge yourselves unworthy
of everlasting life. Sila, they judge themselves. Are you listening? They judge themselves unworthy of eternal life. Hindi ang Diyos ang nag-judge sa kanila. They judged themselves unworthy of everlasting life. Sa Tagalog, Nori. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe na nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami Behold, ay pasa sa mga hintil. we turn to the Gentiles. Nakikita nyo, napakaliwanag ng free will ng tao dito sa mga recipients of the gospel, maging sa mga preachers of the gospel. In other words, ang tao hindi robot na sunod-sunuran lang, na para bagang may mga puppets na may tali. Hindi. Ang liwanag. For so the Lord has commanded us, as I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. Sinitas niya rito ang Isaiah chapter 4, 42 verse 6 and 49 verse 6. Ganyan ang ugali po ni Apostol Pablo. Now, ito na yung verse 48. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed. Ayun. Dahil sila'y nanampalataya, umepekto sa kanila yung eternal life. Verse 49, glory to God. And the word of the Lord was being spread throughout all the region. Verse 50, pakibasa, Nori. Sa datapwat, inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan. Verse 51. Datapwat, ipinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagsiparoon sa Ikonyo. Mga kapatid, hindi ho basta ritual yung pagpagpaga, hindi ho ritual yan. Merong pinanggagalingan yan. Yung aral na yon, yung gesture na yon, mga kapatid, may pinanggagalingan yan. Pero bago natin puntahan yung pinanggalingan yan, yung pagpapagpag is shaking off, of the dust from their feet against them. Them. Sino yung them? Sino yung against them? Sila na tumanggi. They rejected the word of God. Pero sa verse 52, tuloy natin, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Now, puntahan natin yung pinanggagalingan. Mateo Kapitulo 10. Mateo 10, 11 hanggang 14. Gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, binibigyan din po natin through the Word of God na ang kalooban ng tao ay laging presente sa usaping kaligtasan. At sa alinmang bayan o nayon na inyong pasukin, siyasatin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. At pagpasok ninyo sa bahay ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay ay dumuon ang inyong kapayapaan. Datapwat kung hindi karapat-dapat ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. At sino mang hindi tumanggap sa inyo ni duminig sa inyong mga pananalita, pag alis ninyo sa bahay o bayang yaon, Gagawin? ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Kita niyo yun, nakita natin, na-trace natin yung gesture na yun ni Pablo at ni Barnabas. May nagtanong nga, Pastor, pwede ba natin gawin yan? Wala problema. Kung gusto mo, kung conviction mong pagpagan mo ng... Pwede, because alam mo kung anong pinanggagalingan nun. Basahin ko sa English, mga kapatid, ha? Sabi ni Lord, ng Panginoong Jesus, sabi niya, now whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, and stay there till you go out. And when you go into a household, greet it. If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy,
let your peace return to you. So the word worthy here, mga kapatid, worthy o karapat-dapat, sabi ng Panginoon, it means a person who is ready to accept salvation. If the household is worthy or ready to accept salvation, let your peace come upon it. But if it is not worthy, or he or she is not ready, let your peace return to you. Verse 14 po, and whosoever will not receive you, pansinin, whosoever will not receive you. So yung worthy, yun yung whosoever who will receive you. Yung unworthy, those who will not receive you. Ang liwanag, oh. Nor hear your words when you depart from that house or city, shake off the dust from your field. So, balik tayo sa question bago natin tapusin ng tuluyan o pansamantala ang Bible study discussion ngayong gabi. Going back to our question, the answer is yes. Can a sinful man seek the Lord? Can a unregenerate or sinful man or woman be saved or seek the Lord? Ang sagot, yes. Man in his sinful condition is capable of seeking after God. Ito yung mga passages of Scripture to prove. Because he has the will to do so. Amen. Ikaw at ako ay may kalooban, may kagustuhang mangyari yon. Kung ayaw mo, sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, kung ayaw nila, bumalik sa inyo ang kapayapaan. Pero kung gusto nila, worthy sila, ready to accept salvation, sabihin nyo sa kanila, peace be with you. Sabi nga ng Panginoon, manatili kayo sa bahay nila. Pero kung ayaw nila, wag na kayong tumambay doon. Wag kayong humimpil. Wag kayong magbabad doon. Umalis na kayo at pagpaganin nyo ng inyong mga sandalyas, ng alikabok. Yun po ay a gesture of judgment from the Lord. So sinusunod lang nila. Gusto mo bang tumanggap? Sabi ni Pablo, gusto niyo ng kaligtasan? Opo, worthy. Kita niyo? Hallelujah. Deuteronomy 4:29 po. 4:29. Sana may mga Calvinist na nakikinig. Share natin. Share natin. Kaya sinishare natin sa kanila eh. Deuteronomy Mga 4:29. Calvinist, ano kayo? Mga robot? Wala na kayong pagpapasya? Oh, ba't pa kayo humahayo? Ba't pa kayo nangangaral? Total, nagpasya na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Di ba? Mga kapatid, logic will dictate. Ba't pa ako magpipreach? Bakit pa tayo nagsishare ng gospel? Total, before the world began, nandun na, He wills kung sino ang masisave, kung sino ang hindi. Pakibasa, Nori, 4:29, Deuteronomy. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong mong puso. Amen. At ng buo mong kaluluwa. Ang ganda. Isang talata lang, giba ang tulip eh. Meron pa po, 1 Chronicles chapter 16 verses 10 and 11. 1 Chronicles 16 verses 10 and 11. Magpakaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan, mga galak ang puso niyaong nagsihanap sa Panginoon. Hallelujah. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas, At? hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. So pwedeng hanapin. Sa buhay ko, mga kapatid, kahit nung bata pa ako, hinahanap ko ang Panginoon. Kaya nga may kauhawan ako sa mga relihiyon. Paborito kong subject nung nag-aaral po ko, religion.
Talagang di ko tinutulugan yan, di ako lumiliban. Ngayon ko napagtanto, mga kapatid, na meron ng ginagawang hakbang ang Diyos sa buhay ko mula nung ako'y bata pa. Gayon din po sa inyo, sa ibang paraan lang. Kung babalikan ninyo, saglit kayong mananahimik, mamaya isipin nyo, may ginagawa na ang Panginoon. And then, dumating na yung pagkakataon, ayon din sa kanyang minagaling, na kayo ay nagpasya. Tumanggap. Hindi pinilit. Ang sarap yata ng hindi pinipilit. Di ba? Pag nagmahal ka, hindi pinilit ka lang, tinutukan ka ng 45, di ba? Ano, pakasalan mo na ako. Hindi magiging maganda ang relationship. Pero pag merong I choose to love you, wow, mga kapatid. Saka na sa February next year na natin pag-usapan yan. Chapter 28, verse 9, Nori, please. First Chronicles. Nakikinig po ba? Yes. Yes. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka, magpakailanman. Pag hinanap mo siya, pinaglingkuran mo siya ng may kusang pag-iisip, hinanap mo siya, masusumpungan mo siya. Ngunit kapag tinakwil mo siya, ano sabi, Nori, sa talata? Pag tinakwil, kung iyong masumpungan siya, ay masusumpungan siya sa iyo, ngunit pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka, magpakailanman. Napakagaling ng salita ng Diyos. Second Chronicles, chapter 30, verses 18 and 19. Sulat niyo po, basahin niyo sa tuwi-tuwi na, sa inyong pag-aaral. 2 Chronicles 30, 18 to 19. Sapagkat isang karamihan sa bayan, sa makatwid bagay marami sa Ephraim at sa Manases, sa Isakar, at sa Zabulon ay hindi nangagpakalinis. Gayon may nagsikain sila ng kordero ng Pasko na hindi gaya ng nasusulat. Sapagkat idinalangin sila ni Ezekias na sinasabi, patawarin naman ng mabuting Panginoon ang bawat isa, na naglalagak ng kanyang puso upang hanapin ng Diyos ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang, bagaman hindi siya nalinis ng ayon sa paglilinis sa santuario. So, pwede po ba? Capable po ba? May kakayanan ba ang tao? Kahit siya'y makasalanan, kahit siya'y depraved, kahit siya'y may mina ng kasalanan, is he or she capable of seeking God and finding Him? Yes. The answer is a resounding biblical yes. Amen. Isa, dalawang talata, matibay na eh. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Psalm chapter 34, verse 10. Psalm 34, verse 10. Ang mga batang leyon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit siyang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Kita nyo, pati yung supply ng food natin, ng sustenance, pag hinanap mo ang Panginoon, hindi ka magugutom. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Isaiah chapter 55, verses 6 and 7. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Nori, basahin mo yung first part ng verse 6, Inyong Isaiah 55. hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Matibay na matibay. Ilan lamang po yan sa napakasaganang kapahayagan ng Biblia, ng salita ng Diyos, tungkol sa kalooban ng tao, free will, or freedom to choose, na mula pa sa Garden of Eden, nilagay na ng Panginoon sa kanyang unang tao. Maging ang anghel na unan niyang nilikha, binigyan din ng Panginoon ng free
moral will. In fact, sabi nga ng isang pastor o preacher na narinig ko many years ago na medyo risky, merong risk yung paglalagay ng Diyos ng free will sa tao. Nung ako'y bago pa lamang Christian, narinig ko yun, tinanggap ko yun, pero naging palaisipan, not in a negative way. Ano kaya ang ibig sabihin ng risk na yon? At ngayon, lalo kong napagtanto sa taon na ginugol ko sa ministeryo sa salita ng Diyos na lalo kong nakita napakabuti ng Panginoon. Hindi niya, bagaman risky talaga, pwede naman siyang gumawa ng isang ganun lang, sunod-sunuran sa Kanya eh. Diyos siya eh, sovereign, absolute in power, but yet He loves us so much. Binigyan niya tayo ng freedom to choose. Hanapin niyo ko, masusumpungan ninyo ko. Ako'y inyong pabayaan, itatakwil ko kayo. So kanino tayo? Saan tayo mga kapatid? Doon tayo sa humahanap sa Diyos. Hanggang ngayon, kahit tayo born again na, hinahanap pa rin natin siya. Ibig sabihin nun, gusto natin mapalapit pa. Gusto natin maunawaan palalo ang kanyang mga salita. So in a biblical sense, brothers and sisters, total depravity, sa biblical sense, means that man is incapable of saving or rescuing himself outside of God. Iyan po ang ibig sabihin nun. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sarili lang na pagsisikap because we are all sinners. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng anghel kay Mary, you shall call His name Jesus. Nakasulat po yan sa Matthew 1:21. You shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. But man, even in his sinful condition, is capable of seeking after God if he or she wills or chooses to, as we have seen sa mga scriptures na ating binasa. So, anong ibig sabihin ng predestination, Pastor? Biblically, predestination is never that an individual conformity of the will to salvation without man's choice. Rather, that God has predestined a plan that all who conform will be saved. Nagtalaga ang Diyos nung una ng plano na lahat o sino man na sasang-ayon o tatanggap ay maliligtas. But all who will not will be damned. So it is the plan, not the act of the will, that is predestined. Tignan niyo po Acts chapter 17. So lulubusin na ho natin. 17 of the book of Acts, verses 22 through 28. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan sa pagmamasid ng mga bagay sa inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang iyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ang mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Verse 27, bigyan mo ng diin. Na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan na panghangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya. Hallelujah. At siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Yan, mga kapatid. Nadama kong ibahagi sa inyo ang biblical, sa abot po ng aking makakaya, na ibig sabihin ng predestination. Napakahalaga, mga kapatid, ng ating free will. Kaya nga, ang masasabi ko, very
blessed, ika nga, yung relationship natin ito sa Panginoon because we are not forced to serve Him. I am not forced to read His Word. I am not forced to serve Him. I serve Him because I want to serve Him. Mahal ko ang salita ng Diyos. I love Him because I want to love Him. I choose to love Him. Hindi yung pinilit lang ako. Otherwise, mababurnout ka, manlulupaypay ka, magsasawa ka dahil pinilit ka lang. Hindi ganoon ang ating Panginoon. Ito ang reason, mga kapatid, kung bakit kahit kailan, hindi ako magiging Calvinist. At kahit kailan, I will not fellowship with them because meron silang false and faulty view of salvation. Hindi pwede. Personal ko pong pasya yun, mga kapatid. I respect their view, but I will not fellowship with them. Why? Because they have a false and faulty view of salvation. In other words, wrong. Binasa natin sa Biblia, yung pong basihan ko. Hindi yung dahil, mali ang mga Calvinist. Mali nga yan. Dapat alam mo kung bakit sila mali. Hindi yung nakinig ka lang sa sabi-sabi ng tao. Ang ganitong mga reliyon, mali. Bakit? Ba't mo nasabing mali? Basta. Basta, narinig ko, basta. Acts 16, tatapusin na po natin. Acts 16, 30 and 31. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinapantahan naming may mapanalanginan. Acts 16 ha? Acts 16:13. 30. Sorry, 30, 31. Ang mga panahon at sila'y inilabas at sinabi, Yun. Mga Ginoo, Sirs, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? At anong kanilang sagot sinabi, ni Pablo? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Hallelujah. Liwanag. Liwanag. Kaya kung sinasabi ng history na si John Calvin ay staunch and powerful expositor of the Bible, anong Bible ba ang pinagbasihan niya? Dahil hindi kailangan maging Bible scholar po tayo eh. We are, simply put, we are just a Bible student and I'm proud of it. I'm proud to be called Bible student. Patuloy ako nag-aaral. Patuloy ako nagsasaliksik. Kulang man ang buhay ko sa mundo para pag-aral at magsaliksik, gagawin ko ang lahat para maging estudyante ng kanyang mga salita. Hindi kailangan maging Bible school graduate o Bible scholar ka. Maraming mga preachers of the gospel, maraming mga ginamit ng Diyos na hindi sila nakapag-aral ng mataas na antas. Let me give you an example. Si A.W. Tozer na I respect truly. Namatay siya during the 60s. I was born 1966. Kung I'm not mistaken, baka 1967 siya namatay o even before that. Short life. But he was a self-taught preacher. Pero pag binasa mo ang kanyang mga writings, pag tinapos mo ang kanyang libro, pagkatapos mo sasabihin mo, I love you, Jesus. I love you, Lord. Mawawala sa'yo yung sulat niya kundi mapapalapit ka sa Panginoon. John Calvin, meron siyang Bible school. Mga reformist, matatalino at magagaling sila. Hindi nga sila kumakanta ng spiritual songs na gaya natin, kundi purely hymnal lang. Dahil sila yung first class Christian. And yet, ba't hindi nila nasilip sa payak na pag-iisip ang simple at payak na aral na binasa natin? Hanapin mo ang Diyos. Ng buong puso mo, masusumpungan mo siya. Hindi ako mapakali. Romans chapter 10. Hallelujah. Praise the Lord. Pamanhin po mga kapatid. Romans chapter 10, verses 9 through 13. Yes. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. You will be saved. If you confess with your mouth
the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10, Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid and at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. verse 11, lalo pang tumitibay. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Bakit? Sapagkat ang Panginoon din ang siyang Panginoon ng lahat, Who? at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y Yay? nagsisitawag. Hallelujah. Sapagkat ang Who? lahat na Yes. nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga Or liligtas. who? Glory to God. Yes. For whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw na mali, sorry to say, mali ang mga Calvinists based on the Word of God. Kapag Biblia ang pinanghawakan mo, natin mga kapatid, we will not be wrong sa ating view if we stick to the truth of the Word of God. So I encourage you po mga kapatid, encouragement po from your pastor na itong mga verses, balik-balikan nyo. Ilagay nyo sa puso ninyo, in your mind, para pagdating ng pagkakataon may makausap kayong Calvinist, with love, ay inyong bahagi sa kanila ang katotohanan. Amen? Maganda na meron tayong doctrine o tamang aral na pinanghahawakan para steady yung paa at hindi mahuna, hindi mabuhay. Sturdy and steady because you know the truth is in your heart and in your mind.